May kasabihan na ang mga guro ang nagsisilbing pangalawang magulang. Dahil bukod sa pagtuturo sa mga bata, sila rin ang gumagabay at dumidisiplina sa mga ito. Ngunit paano kung ang guro na inaasahan mong gagabay sa anak mo ang siya ring sisira sa mga pangarap niya? Katulad ni Jefferson, isang 9 taong gulang na bata na nakaranas ng pangmamalupit mula sa isang taong dapat ay magsilbing pangalawang magulang sa paaralan. Ito rin ang magbibigay ng silakbo sa galit ng isang ina para lang ipagtanggol ang kanyang anak. Gamit ang itim na kapangyarihan, mabibigyan nga ba ng katarungan ang nangyari kay Jefferson o magiging mitya lang ito ng panibagong gulo? Ma, wala pa po akong colored paper. May pinapagawa sa amin si teacher eh. Naku naman Jefferson, bakit ngayon mo lang sinabi? Anong oras na? Sarado na ang tindahan. Kanina nasa palengke na tayo, hindi ka pa nagsabi. Para sana nakabili ka agad. Nakalimutan ko po eh. Ngayon ko lang naalala. Ngayon mo naalala kung kailan nakahiga na tayo at matutulog na. Bukas na lang yan, dadalhin ko na lang sa school ninyo. Sa susunod ha, kapag may kailangan kang bilhin, sabihin mo na ng maaga, hindi yung ganitong oras. Ay sige na, matulog ka na. Itinutok ni Kiana ang electric fan sa anak para hindi ito pawisan sa pagtulog. Mag-isang itinataguyod ni Kiana ang anak niya na ngayon ay nasa 3 baitang na ng pag-aaral. Matagal na silang naghiwalay ng ama ni Jefferson dahil sa pambababae nito. Minsan naman ay nagbibigay ng sustento ang ama ng bata pero hindi yon ang inaasahan ni Kiana dahil nagbebenta rin siya sa online at iyon ang bumubuhay sa kanilang mag-ina. Kinabukasan, maagang nagising si Kiana upang maghanda ng almusal at babaunin ng kanyang anak. Habang naliligo si Jefferson, sinimulan na niyang plantsahin ang uniforme nito. Mama, yung colored paper ko baka makalimutan mo po. 3 red, tapos 2 na blue. Wala na rin po akong glue. Oo, mamaya dadalhin ko na lang doon. Ibibigay ko rin naman ang pabangong order ni Teacher Lopez. Bakit naubos na ang glue mo? Di ba kabibili ko lang noong nakaraan? Malaki na yung binili ko Si Joshua po kasi, sabi niya ilagay daw namin sa kamay namin para magbalat. Ay Jefferson naman. Alam mong kabibili lang nun, paglalaruan mo. Ay sige, mamaya bibili na lang din ako. Oh, ayan na pala ang tricycle. Sige na, andito na ang baon mo Uminom ka na maraming tubig, Baka yung perang baon mo ipambili mo lang ng soft drinks. Yari ka talaga sa akin kapag nalaman ko. Sige na, ingat. I love you. Humalik si Kiana sa magkabilang pisngi ng kanyang anak bago ito umalis at tumakbo papunta sa tricycle na maghahatid sa kanya sa eskwelahan. May mga gamit pang nagkalat sa loob ng bahay, kaya bago siya mag-ayos ng sarili, saglit muna siyang naglinis. Marami siyang mga dadalhan ng order, kaya maaga rin siyang umalis ng kanilang bahay. Huli niyang dinala ang order ng isang guro sa eskwelahan na pinapasukan ng kanyang anak. Dumaan na rin siya sa bilihan ng school supplies para sa pinabibili ng bata. Matapos nito ay nagtungo na siya sa paaralan. Ang aga pa para magchismisa ng mga to. Tungkol na naman kaya saan ang pinag-uusapan nila. Anong ginagawa niyo dyan sa tapat ng classroom? Pagtataka ang tanging mababaka sa mukha niya. Nang lingunin siya ng isang nanay, sinabi sa kanya na wala ang guro ng mga anak nila. Kaaalis lang bago siya dumating dahil mukhang nagkaroon ng komplikasyon sa pagbubuntis. 7 buwan ng buntis ang guro at noong nakaraang buwan pa siya pinagsasabihan na wag na munang pumasok, ngunit ayaw niyang iwan ang mga bata. Ganun ba?
Sino naman ang magtuturo sa mga anak natin? Kawawa naman si Mrs. Lopez. Sana maayos lang sila ng baby niya. Sumagot naman ang isa pang babae at sinabi na si Mrs. Villanueva raw muna ang magsisilbing guro ng mga bata. Napatangulang si Kiana dahil kilala niya ang guro na yon. Ang asawa ng dati niyang kasintahan na siyang ama ni Jefferson. Hindi maikakaila na may kaba siyang nararamdaman sa kanyang dibdib dahil noon pa man ay hindi na maganda ang pakikitungo ni Melissa sa kanyang anak. Ngunit inisip na lang niyang marahil ay profesional naman ang babae para ihiwalay ang personal nilang issue. Mabilis lang din na lumipas ang mga araw. Normal na pamumuhay para sa mag-ina. Habang nasa paaralan si Jefferson, nagbabahay-bahay naman si Kiana para makakolekta ng mga order. Malapit naman ang sahod mo. Go ka na dyan. May dala pa akong brochure dito para sa silver jewelries. Diba, may girlfriend ka? Meron ditong couple ring. O kaya, bilhan mo siya ng kwintas. Teka. Ito, tingnan mo. Bagong design lang to. Heart na may heartbeat sa gitna. Tingnan mo. Diba, ang ganda? Kapag binigay mo yan sa kanya, panigurado kung kikiligin yun. Paminsan-minsan, ipakita mo naman na kahit matagal ng relasyon ninyo, nililigawan mo pa rin siya. Sige, pwede yan ng 2 gives kung tingin mo nabibigatan ka. Kinsenas katapusan ng bayad. Napakamot na lang sa ulo ang binata, ngunit magaling pagdating sa bentahan si Kiana, kaya napapayag niya ang lalaki na kunin na ang iniaalok sa kanya. 2 ang kinuha ng binata, 1 kwintas at singsing. May iba ring mga kapitbahay na tinatawag siya kapag nasasalubong siya sa daan para lang magtanong ng iba pa niyang ibinebenta. Lahat na yata ay pinasok na ni Kiana, maging ang paglalako ng mga ulam. Ang iba ay pautang, ang iba naman ay direktang bayad. May kahirapan ang ganitong gawain, pero para sa kanya ay mainam ito kaysa sa umasa lang siya na may magbibigay sa kanila. Hindi man palaging malakas ang benta, ang mahalaga ay hindi siya nawawala ng kita. Kaya malaking pasasalamat pa rin dahil kahit na paano ay naitatawid nila ang araw-araw. Nang kinahapunan, mukhang nahuli ng uwi ang kanyang anak dahil hindi naman ganong oras ang uwian nila. Ngunit hindi na niya naitanong dahil abala siya sa paghihiwalay ng mga damit na lalaban niya. Dumating ka na pala. Sige na, magbihis ka na doon para maisama ko na yan sa lalaban ko. Ilabas mo yung uniform mo, ha? Kapag tapos mo dyan, magmerienda ka na doon sa kusina. Bumili ako ng turon. Bakit ganyan ang mukha mo? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Parang namang pagod na pagod ka. Wala po, ma. Inaantok lang po ako. Sige po, magbibihis na po ako. Hindi tumingin ng diretso sa mga mata niya ang kanyang anak. Kaya mas lalong nakaramdam ng kaba si Kiana dahil kilala niya ang anak at alam niya kapag may iba itong ikinikilos. Kahit na hindi sabihin ni Jefferson ang problema, ramdam ng isang ina kapag may itinatago ang anak niya. Nasaan ang uniform mo? Hindi ba sabi ko ilabas mo kapag tapos mo ng hubarin? Isasalang ko na yan. Hindi pa naman ako maglalabas sa susunod na araw dahil may mga asikasuhin ako. Kunin mo na muna sa kwarto. Huwag na po yon. Sira na po yung uniform ko. Paanong nasira? Ikabibili ko lang yan nung pasok ka na. Anong ginawa mo? Nasaan ba? Pati nga. Pahirapan pang hinanap ni Kiana ang hinubad ng anak. Yun pala ay itinago ng bata sa ilalim ng kama. Kung sakali man na may punit yun, ipatatahi sa kanya ng anak. Pero mukhang may kakaiba sa uniforme niya. Kaya may takot na nararamdaman ng bata para ipakita sa ina. Bakit ang laki naman ng punit ng uniform mo? Hindi naman to basta sumabit lang, parang hinila to ah. Naku naman Jefferson, nakikipagharutan ka ba sa school?
Mamaya mapilayan ka pa niyan eh. Ang kulit mo naman bata ka. Itinabi lang ni Kiana ang uniforme ng anak para kapag nagkaroon siya ng oras ay matatahi niya ito. Kinaumagahan, bago pumasok si Jefferson, tinanong ulit ni Kiana kung may nararamdaman ba ang anak. Napansin niya kasi na medyo malamlam ang mga mata nito at para bang biglang tumamlay. Noon kasi, halata sa bata na atat siyang makapasok sa eskwelahan. Ngunit ngayon ay parang ayaw na halos bumangon sa higaan. Wala naman po, Ma. Sige po, ayan na po si Manong Ronel eh. Bye po, Ma. I love you. Humalik sa pisngi ang anak bago ito tamad na naglakad palabas ng bahay at sumakay sa tricycle. Napahawak pa sa dibdib si Kiana dahil parang may kung ano siyang nararamdaman na hindi niya maipaliwanag. Pupunta nga ako sa school nila mamaya. Hindi talaga maganda ang kutob ko eh. Baka may nangyayari sa bata na yun eh at ayaw lang sabihin sa akin. Buong araw na hindi mapakali si Kiana kaya hindi siya masyadong nakapaglibot para mag-alok ng mga paninda niya. Nang makarating siya sa paaralan, nakita niya ang ibang mga nanay na naghihintay sa mga anak nilang umuwi. Tahimik lang si Kiana na nakaupo habang naghihintay. Nakuha lang ang atensyon niya nang magsalita ang isang nanay na nakaupo lang malapit sa kanya. Napansin niya na may pinapanood ang mga yon sa cellphone na mukhang nakakainis. Dahil base sa kanilang mga reaksyon, hindi sila natutuwa sa nakikita. Gusto na sanang isawalang bahala ni Kiana ang nangyayari, pero pati siya ay curious sa kung ano yun. Ano yan? Bakit ganyan ang mga reaksyon ng mga mukha ninyo? Ipinakita sa kanya ang pinapanood nila at ikinuwento na nasa balita raw yon kagabi. Isang bata raw na binugbog ng guro at kamuntikan ng mamatay. Nung una raw ay itinatanggi ng guro ang nangyari. Pero may lumabas na CCTV footage kung saan kitang-kita kung paano sinaktan ang bata. Nagkaroon pa ng samot-saring opinyon ang mga nanay at sinabi nila na kung mangyayari man yon sa anak nila, maghahalo ang balat sa tinalupan. Kahit daw sila ang makulong, mapapatay nila ang guro na gagawa nun sa mga anak nila. Tahimik lang si Kiana habang nakikinig. Nang mag-uwian na, nagsimula ng maglabasan ang mga bata. Ngunit hindi pa rin lumalabas ang kanyang anak. Kaya sinilip niya ito sa loob. Mag-isa lang na nagwawali si Jefferson habang nakatayo sa gilid ang guro at nakapamewang pa. Ma'am? Bakit naman si Jefferson lang ang naglilinis sa classroom? Noong nakaraan lang nagkaroon kami ng meeting eh. Hindi naman siya cleaner ngayon. Every Monday dapat yan, kasama 4 niyang kaklase. Humarap si Melissa sa gawi kung saan siya nakatayo. Ang bata naman ay nagpapatuloy lang sa paglilinis at pansin ni Kiana na sobrang dumi ng uniforme ng anak. Ang kulay puting damit noong pumasok siya ay nagmistulang kulay abo na ngayon. Parang ginawang basahan. Kinu-question mo ba ang pagdidisiplina ko sa anak mo? Bakit yun naman didisiplinahin ang anak ko? Meron ba siyang nagawa? Marami. Masyadong matigas ang ulo ng anak mo. Hindi marunong makinig sa teacher. Halatang hindi nagagabayan ng tama ng magulang eh. Lalo na ng ina. Paano? Pariwara ang nanay, kaya anong aasahan mo sa anak? Mukha namang hindi yung anak ko may problema rito eh. Mukhang ikaw ata, ma'am. At sa kanya mo lang sinisisi. Sana kung may personal kang issue sa akin, huwag mong idamay ang anak ko. Jefferson, halika na. Tama na yan. Umuwi na tayo. Bitiwan mo yung walis. Kaya hindi ako magtataka kung isang araw madadamay na yung anak mo sa mga napapatawa ng disciplinary actions. Tingnan mo, ipinapakita mo sa kanya na ayos lang umuwi kahit hindi pa tapos ang pinapagawa sa kanya. Nasa harapan pa ang teacher niya. Kaya ang tigas ng ulo niyan eh. Masyado mong kinakampihan.
Hindi ako kasing talino mo, Mrs. Villanueva. Pero hindi ako bobo para hayaan ng anak ko na gawin ng mga bagay na hindi naman dapat niya ginagawa. Excuse me, ma'am ha? Aalis na kami para hindi na kami maging bitter sa anak namin ng asawa mo. Nanggagalaiti sa galit ang guro habang nakatanaw sa naglalakad palayong mag-ina. Nang mga sumunod na araw, sinabihan ni Kiana ang anak na isumbong sa kanya kung anuman ang ginagawa sa kanya ni Melissa. Ngunit sinabi lang ng bata na wala namang masamang ginagawa ang guro. Paminsan lang daw ay pinapaiwan siya para maglinis ng buong silid-aralan. Ilang araw ang pinalampas ni Melissa na huwag pansinin ang bata lalo pa at napapadalas din na sinusundo ni Kiana ang kanyang anak. Isang araw, habang nasa silid-aralan si Jefferson, nakikipaglaro siya sa mga kaklase niya. Masaya sila dahil may natitira pang oras sa kanilang reses. Wala rin sa loob ng silid-aralan si Melissa dahil saglit itong lumabas nang sunduin siya ng isa pang guro. Oh, tingnan mo to. Binili to ni mama sa akin eh. Marami pa akong slime sa bahay. Meron pa akong isa na may Batman sa loob. Ipinagyabang ng bata ang bago niyang laruan sa mga kaibigan, kung saan nakiagaw naman ang mga kaklase niya at nagtatanong kung pwede rin silang makihiram. Dahil normal sa mga kabataan ng ganito, lalo kung may mga bago silang laruan na dala sa eskwelahan. Naghati-hati sila sa slime para paglaruan yon. May isang bata na binilog ang slime at inihahagi sa pisara. Saglit yung dumidikit bago mahuhulog. Nagpayabangan sila kung kanino ang may pinakamataas at matagal na pagdikit ng slime. Nabuo pa ang kompetisyon sa kanila. Ayan lang pala eh. Madali lang yan sa akin. Sa bahay nga namin, pati sa bubong nalalagyan ko ng slime eh. Sige, ikaw na muna, tapos ako na ang susunod. Ay, sandali! Doon na lang sa taas ng pinto. Kapag ikaw ang nanalo, sa'yo na lang ang pancham ko. Kapag ako naman ang nanalo, bibigyan mo ako ng 20. Hindi nagpatalo ang kaibigan ni Jefferson. May mga kaklase pa silang nakikinood sa kanila at nag-aabang kung sino ang mananalo. Unang bumato ang kaibigan ni Jefferson at sakto lang ito sa itaas ng pinto. Nang sinundan na ng bata ang pagbato, saktong pumasok ang kanilang guro at sa kanya tumama ang slime. Dumikit ito sa kanyang buhok. Nang makita ng lahat ang nangyari, napasigaw sila dahil alam na nila ang magiging karampatang parusa. Takot ang tanging mababakas sa mga bata dahil kilala na nila ang guro. Wala itong sinasanto kapag nagalit. Kaya nga siya may malaking pamalo sa lamesa para lagi siyang handa sa sino mang bata na magiging pasaway sa klase. Walang ya! Sinong bumato nito? Ayan na! Dumikit na sa buhok ko! Ang hirap pa naman tanggalin ito! Buwisi talaga! Napasiksik sa kanilang kinauupuan ang mga bata habang nagwawala ang kanilang guro. Wala sa kanila ang gustong magsalita at umamin. Hindi rin naman nila maituro si Jefferson dahil nakita naman nilang hindi sinasadya ng kaklase ang nangyari. Walang magsasalita sa inyo? Sino nagbato nito sa akin? Ganon. Ayaw niyong umamin. Sige, pumila kayo dyan at ihanda ang mga kamay ninyo. Pipit-pitin ko yan isa-isa. Sorry po, teacher. Ako po yun. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko naman po alam na papasok na kayo. Sorry po. Ikaw talagang bata ka? Buwisit ka talaga kahit na kailan eh. Parehas lang kayo ng nanay mo na peste sa buhay ko. Halika rito. Makakatikim ka talaga sa akin. Sinasabi ko sa'yo matagal na ako nagtitimpi sa katigasan ng ulo mo eh. Wala akong pakialam kahit na magalit pa yung nanay mo sa akin. Hinigit ni Melissa ang braso ng bata. Sa paghila niya ay tumunog pa ang buto nito, kaya nakaramdam ng sakit si Jefferson.
Kinaladkad niya ang bata at pinatayo niya malapit sa lamesa. Sa kanya kinuha ang pamalo niyang kahoy na ruler. Nagmakaawa pa ang bata at panay ang hingi ng tawad. Pero walang awa niya itong pinagpapalo sa tuhod at parang luyang pinipitpit ang mga daliri. Tama na po, nasasaktan na po ako. Masakit po, teacher, tama na po. Maawa na po kayo sa akin. Aray ko po, hindi ko naman po sinasadya. Sinabi ko na sa'yong manahimik ka, di ba? Ha? Matagal na ako nagtitimpi sa'yong bata ka. Buisit ka sa buhay ko, alam mo ba yon? Sana hindi ka na lang kasi ipinanganak. Dagdag ka lang nasalot sa mundong ito eh. Tama lang yan para magtanda ka. Para makita rin ng mga kaklase mo na hindi ako nakikipagbiruan sa inyo. Lalong-lalo na sa'yong animal ka. Ginigigil mo talaga ako. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Masakit na po, tama na po, please po. Wala akong pakialam kahit na umiyak ka pa ng dugo. Ilalabas ko ang lahat ng galit ko sa'yo para naman maging disiplinado kang tao. Kung palalampasin ko lang ang ginawa mo, uulit ka lang din. Nakita mo ba ang nangyari sa buhok ko? Alam mo bang mas mahal pa sa buhay mo ang ginastos ko para mapaganda to? Palibasa, wala ka kasing alam dahil yung nanay mo, isa lang namang online seller. Mga wala kayong kwentang tao. Hindi tumigil si Melissa na paluin ang tuhod ng bata. Kahit na magmakaawa na sa kanya ay wala siyang pakialam. Pinipigilan din siya ng ibang mga bata pero pinagbantaan niya na kung sino man ang lalaban sa kanya ay matutulad lang din kay Jefferson. Ginawa niyang halimbawa si Jefferson ng mga batang matigas ang ulo at dapat ay ginugulpi. Ganun daw ang nangyayari kapag hindi nadidisiplina sa loob ng bahay ang isang bata. Kaya bago raw lumaki ang sungay niya, dapat lang naputulin na ito sa paaralan pa lang. Nag-iiyakan na ang ibang mga bata dahil sa nakikita nila. Hindi pa nasiyahan si Melissa sa pagpalo niya sa tuhod ng bata dahil mangilang beses niya rin itong pinagkukuro sa iba't ibang bahagi ng katawan. Inuntog niya rin ang ulo nito sa lamesa, ngunit hindi yun nagdugo. Sa halip ay tanging hilo lang ang naramdaman ng bata. Hirap na sa paghinga si Jefferson dahil sa kaiiyak niya. Ngunit walang kahit na anong awa na maramdaman si Melissa. Kahit na ang daming sakit sa katawan na inabot ni Jefferson, pakiramdam niya ay hindi pa rin bawas ang galit niya. Itinigil niya na lang ito dahil sa pagod. Siguro naman, alam mo na ang kahihinatnan mo kapag ginalit mo ko. Sa susunod, huwag kang gagawa ng bagay na ikakasakit mo rin. Buisit ka talaga eh. Alam mo, matagal ko nang gustong gawin yan sa'yo. Hindi nga lang dapat ganyan ang aabutin mo. Dapat mas malala pa. Ano pa bang iniiyak mo dyan? Baka kulang pa ang sakit na ibinibigay ko sa'yo. Manahimik ka na dyan! Ayoko makarinig ng pag-iyak mo. Isa! Sinabi ng manahimik ka na eh! Masakit po ang ulo ko. At talagang sumasagot ka pa? Naiirita lang ako lalo sa pag-iyak mo. Mariin na tinakpan ni Melissa ang bibig ng bata at ang kuko niya ay bumaon sa pisngi nito. Dahilan upang lalong maiyak si Jefferson. Maraming masakit sa katawan niya pero hindi niya ito masabi dahil baka mas lalo lang magalit ang kanyang guro. May maliit din na bukol sa kanyang ulo at kapag nahahawakan yon ay nakakaramdam siya ng hilo. Mabigat sa dibdib ang paghikbi niya. Para bang may nakabara sa puso niya dahil sa pagpupumilit na tumigil sa pag-iyak. Wag na wag mong ipagsasabi to kahit na kanino ha? Dahil makakatikim ka sa akin. Sinasabi ko sa'yo, hindi lang ito ang kaya kong gawin. At kung magsasabi ka man sa nanay mo, sinisigurado ko na pati siya madadamay sa galit ko. Hindi niyo ako kaya, tandaan mo yan.
Bakas ang panggigigil sa mukha ni Melissa habang sinasabi niya ang mga salita na ito. Noon pa man ay kumukulo na ang dugo niya kay Jefferson. Lalo na at tunay na anak ito ng asawa niya. Sa katunayan ay siya ang dahilan kung bakit naghiwalay ang mga magulang ng bata. Sinabi niya noon na buntis siya at kailangan siyang panagutan ng lalaki. Dahil kung hindi niya yon gagawin, ay ipapapatay ang buong pamilya niya. Sa takot ng tatay ng bata, iniwan niya ang tunay na pamilya para lang magpakasal kay Melissa. Pero sa huli, kahit na ilang taon na silang nagsasama, hindi sila nabiyayaan ng kahit isang anak. Sa edad niya, malabo na rin na makabuo sila. Nang mag-uwian na, pinaiwan ni Melissa ang bata at kinausap ito. Wala kang isusumbong sa nanay mo, ha? Dahil sa oras na malaman kong ginawa mo yun, ipapapatay ko siya sa harapan mo mismo. Maimpluwensya akong tao, kaya wala lang sa akin ang buhay ng nanay mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Mabuti naman. Sige na, lumayas ka na sa harapan kong anak ng demonyita ka. Nagmamadaling tumakbo si Jefferson papunta sa tricycle na sundo niya. Nagtanong pa si Manong Ronel kung ano ba ang nangyari sa kanya dahil parang may kakaiba sa mga ikinikilos niya. Hindi na lang nagsalita si Jefferson dahil naaalala niya ang pagbabanta sa kanya ng guro. Nang makauwi ang bata sa kanilang bahay, bakas ang ibang sugat sa katawan niya. Nais niya sana itong itago sa kanyang ina, ngunit agad itong nahalata ni Kiana. Teka Jefferson, sandali nga. Ano nangyari sa uniform mo? Bakit may dugo to, ha? May sugat ka ba? Naku, Diyos ko, ano nangyari sa mukha mo? Bakit may kalmot yan, ha? Patingin nga ng katawan mo, itaas mo yung damit mo. Hindi po ma, wala po yan. Naglalaro po kasi kami kanina ni Jillian tapos hindi niya sinasadya na nakalmot ako. Tapos napunas ko sa uniform ko yung dugo. Sigurado ka ba? Anak, sinasabi ko sa'yo na masama ang nagsisinungaling. Hindi ba? Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ang may gawa niyan? Huwag kang matakot. Kakampi mo ako. Alam kong hindi yan kuko ng bata. Masyadong malalim at malaki yan. Ang teacher mo ba ang dahilan kaya may sugat ka? Halika nga dito. Titingnan ko yung katawan mo. Wag po. Wag niyo pong hawakan ang ulo ko. Masakit po. Nako, bakit may bukol ka sa ulo? Ano bang nangyayari sa'yo bata ka? Sabihin mo sa akin kung anong ginawa sa'yo ng teacher mo. Nauntog po ako sa upuan ko kanina. Anak, magsabi ka ng totoo kay mama. Hindi kumibo si Jefferson. Hindi rin siya makatingin ng diretso sa kanyang ina. Nakokonsensya siya sa pagsisinungaling niya dahil sa kanyang inaasta. Alam ni Kiana na may itinatago sa kanya ang anak. Hindi ganon si Jefferson dahil lahat ng nangyayari sa kanilang paaralan ay ikinukwento niya kapag nakauwi na siya. Ngunit ngayon, wala na siyang naririnig na kaganapan sa kanilang paaralan dahil halos iwasan na ng anak ang usapan na yun. Kinabukasan, hindi nakapasok ang bata dahil nagising na lang siya na inaapoy ng lagnat. Sa pag-aalala ni Kiana, dinala niya kaagad sa ospital ang anak upang masuri ang kalagayan. Doon niya nalaman na may mga pasa sa tuhod ang anak at namamagayon. Sa ibang parte pa ng katawan niya ay mayroon ding mga sugat at may pilay ang braso. Kaya pala ayaw mo magtanggal ng pants mo. May pasa ka palang tinatago dyan. Kailan pa yan? Kahapon lang ba yan? Binugbog ka ba ng teacher mo? Nadapa po ako. Anak, hindi ba ang sabi ko bad ang nagsisinungaling? Hindi kita pinalaki para magsinungaling sa akin. Anak kita, kilala kita.
Kaya alam ko kung nagsasabi ka ng totoo. Anong nangyari? Sige na, sabihin mo sa akin kung bakit ka nagkakaganyan. Hindi kumibo si Jefferson pero may luhang lumabas sa mga mata niya. Gusto niyang magsumbong sa kanyang ina, ngunit may takot siyang nararamdaman. Naaalala niya ang pagbabanta sa kanya ng guro. Kahit na ilang beses magtanong si Kiana sa kanyang anak kung ano ba ang totoong nangyari, hindi siya nito sinasagot. Sa mga nagdaang araw, nakapasok na ulit ang bata. Pero habang tumatagal ay maraming nagbabago sa ikinikilos niya. Minsan ay tulala lang siya, hindi nakakausap, o kaya madalas na nananaginip at umiiyak. Nag-aalala si Kiana sa mga pagbabago sa ikinikilos ng kanyang anak. Kaya kinausap niya ang prinsipal ng eskwelahan na pinapasukan ni Jefferson. Gusto niyang idulog ang nangyari sa bata. Kahit po itanong nyo sa mga naging teacher ni Jefferson, alam nila na hindi ganyan ang anak ko. Bibo siya at active sa school. Hindi ko alam kung bakit nung isang araw umuwi siya na may pasa. May bali pa ang braso niya, kaya pinahilot ko pa eh. Ilang araw siyang hindi nakapasok dahil nilagnat. Sana naman matutukan ninyo ang reklamo ko at kung pwede sanang pakilipat ng teacher ang anak ko. Malakas ang pakiramdam ko na may kinalaman si Melissa sa nangyayari sa kanya. Pakiramdam ni Kiana ay nagsasalita siya sa hangin at walang nakikinig sa kanya. Dahil nakatingin lang ng blanko ang prinsipal. Sinabi sa kanya na tututukan nila ang anak niya para masigurado na walang masamang nangyayari sa bata. Ipinagtanggol pa ng prinsipal si Melissa at sinabi na isang disenteng guro yun at siya lang ang tanging nagreklamo ukol sa pagiging mapanakit nito. Sinabi pa na sana daw ay wag niyang idamay ang personal nilang away dahil maaari siyang makasira sa propesyon ng guro. May inis na nararamdaman si Kiana, ngunit wala naman siyang magawa. Umalis siya para puntahan ang anak. Habang nagbabantay siya sa labas, nakausap niya ang isa pang nanay. Binanggit sa kanya ang sinabi ng anak nito tungkol sa nangyari kay Jefferson. Sinabi raw sa kanya ng kanyang anak na pinagpapalo ng kanilang guro ang tuhod ni Jefferson matapos na hindi sinasadyang malagyan ng slime ang buhok nito. Takot na takot daw ang anak niya kaya minsan ay ayaw na nitong pumasok. Yun din ang dahilan kaya ang dalawa nilang kaklase ay inilipat ng paaralan. Walang hiya talagang babaeng yan. Talagang sinaktan niya ang anak ko. Sinasabi ko sa kanya, hindi ako papayag na ganun-ganun lang yon. Ramdam ang init ng galit ni Kiana. Hindi na siya makakapagtimpi at nais na sugurin si Melissa. Ngunit inaalala niya ang mga bata na nasa loob ng silid-aralan. Matyaga siyang naghintay hanggang sa makalabas na lahat ng bata. Sa kanya sinugod ang guro. Hinamon niya pa si Melissa na silang dalawa na lang ang magtuos. Huwag niya lang kakantiin ang kanyang anak. Ano bang mga binibintang mo sa akin? May nakapagsabi sa akin ng pananakit mo kay Jefferson. Ikaw ang dahilan kaya may mga pasa siyang ganun sa katawan. Alam mo kung galit ka sa akin, halika, magsabunutan tayo ngayon. Kahit magpatayan pa tayo, huwag ang anak ko! Ha! Ang hilig mo kasing makinig sa mga sabi-sabi. Wala kang ebidensya. Baka gusto mong kasuhan kita sa mga maling bintang mo sa akin. Ito, huling beses kong sasabihin sa'yo. Wala akong ginagawa sa anak mo. Kung sa tingin mo, mali ang pagdidisiplina ko sa kanya, sige, magpalit tayo ng posisyon. Ikaw ang magturo dito. Ah, oo nga pala. Anong ituturo mo sa kanila? Kung paano maging online seller? Hindi ka naman kasi nakapag-aral maging teacher. Kaya anong alam mo sa trabaho ko? Oo na, matalino ka na sana. Kaso bagsak yung pag-uugali mo. Anong akala mo? Hindi makakarating sa akin ang ginawa mo sa anak ko?
Sinasabi ko sa babaeng baog, sa susunod na saktan mo ang anak ko, malilintikan ka sa akin. Pasensyahan tayo. Wala akong pakialam kung teacher ka. Edukada ka lang sa papel, pero mas masahol pa sa walang pinag-aralan yung pag-uugali mo. Teacher ka pa naman, pero ikaw itong hindi kayang disiplinahin ng sarili. Huwag mo akong pinagbabantaan dahil mas may kakayahan ako kaysa sayo. Kung gusto mo, ilipat mo ng school yung anak mo. O kaya mag-hire ka ng sarili niyang teacher. Try mo kumuha sa kumbento para mabait at hindi magagalit kapag mali ang anak mo. Kilala ko ang anak ko. Mapagsasabihan siya kapag may mali siyang nagawa. Bakit hindi mo itanong sa mga naging teacher niya para malaman mo na hindi siya mahirap pagsabihan? Dahil pinalaki ko siya na may disiplina. Bata lang yan, Melissa. Nagkakamali. Palibhasa, wala kang alam sa pagpapalaki at pagdidisiplina sa anak dahil wala ka nun. Si Kiana ang may huling salita, kaya hindi matanggap ni Melissa ang mga narinig niya. Nagsumbong siya sa kanyang asawa, pero bago pa niya masabi ang nangyari, ay naunahan na siya ni Kiana. Nagpadala ng resulta ng mga test si Kiana bilang patunay na sinaktan ang anak niya. Wala na siyang pakialam kung sino ang paniniwalaan ng lalaki. Basta ang mahalaga sa kanya ay maipaglaban ang karapatan ng bata. Nagbigay rin siya ng kopya sa principal at sinabi na sa susunod na masaktan ang anak niya, lahat ay gagawin niya para labanan si Melissa. Lumipas ang mga linggo, walang naging kibo si Melissa dahil gusto niyang palamigin ang mga nangyayari. Pero kahit na wala siyang ginagawa sa bata, hindi na nagbago ang inaasta ni Jefferson. Para bang ilag na siyang magkamali dahil pakiramdam niya ay may mananakit sa kanya. Ang sabi ng mga kakilala ni Kiana, maaaring nagkaroon ng trauma ang bata at mahirap yung mawala. Nililibang ni Kiana ang anak tuwing wala silang pasok para kahit paano ay maibalik niya ang sigla ng bata. Isang umaga, nakatulala lang si Jefferson. Para bang may malalim siyang iniisip. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin, anak? May dumi ba si mama sa mukha? Mama, pwede po bang wag na akong pumasok sa school? Ha? Bakit? Ano nangyari? Sinasaktan ka na naman ba ng teacher mo? Halika, susugurin ko yan. Hindi po, wag po. Ayoko na po mag-aral. Ano nangyari? Sabihin mo kay mama ang dahilan. Malambing na hinawakan ni Kiana ang kamay ng anak para iparamdam na ligtas siyang sabihin ang anumang nararamdaman niya. Ngunit nakatingin lang ang bata sa kanyang mukha at ilang sandali pa ay umiyak na ito. Ikinuwento niya ang nangyari noong isang araw. Pinagalitan daw siya ng kanilang guro at pinalabas siya para tumayo sa ilalim ng arawan. Parusa daw yon sa kanya dahil hindi siya nakasagot sa itinanong sa kanya. At ang sabi niya pa ay bobo naman daw siya, kaya bakit pa siya papasok sa paaralan? Palagi raw sinasabi sa kanya ng guro ang mga salita na yon. Huwag na raw siyang magsayang ng oras sa pagpasok sa paaralan dahil wala rin namang mangyayari sa mga pangarap niya kung mananatili lang ding walang laman ang utak niya. Hindi totoo ang mga sinasabi niya sa'yo. Bata ka pa at lahat ng bagay ay kaya mong matutunan. Kaya ka nga pumapasok sa school para matuto at mabigyan palalo ng magandang laman ang utak mo. Hindi ka bobo dahil walang taong bobo. Hayaan mo, gagawa ng paraan si mama para sa ganyang problema. Basta palagi mo lang iisipin ang mga pangarap mo. Paano ka magiging piloto kung hindi ka papasok sa school? Pero kasi bobo nga po ako. Shhh! Huwag mong pakinggan yon. Hinatid ni Kiana ang anak upang magpunta sa principal at magreklamo. Pero wala siyang napala dahil ang mga nirereklamo niya ay isa lang daw pagdidisiplina sa bata.
Wala naman daw masama sa ganoong gawain dahil noong kapanahunan daw niya ay mas malala pa ang ginagawa ng kanilang mga guro. Bakit daw masyadong sensitibo ang mga magulang sa pagpapangaral ng guro sa kanilang mga anak? Parang wala na silang kalayaan na bigyan ng tamang leksyon ang mga bata. Hindi naman po yata makatarungan ang katwiran nyo. Kung alam nyo lang ang nararamdaman ng anak ko, maiintindihan ninyo ako. Bata pa yan. Ilang taon pa lang ba yan para makaranas ng physical at mental abuse? Huwag ninyong ikatwiran ang panahon ninyo sa panahon ngayon. Alam nyong marami na tayong batas ngayon. Kung pagdidisiplina lang sa bata, wala akong problema doon. Pero sana, maayos na pagdidisiplina ang gawin ninyo. Hindi yung nagkakaroon ng malaking impact sa bata para mawala ng gana sa pag-aaral. Anong gusto ninyong disiplina ang gawin ng teacher niya sa kanila, ha? Dapat ba naghihingalo na ang bata para lang masabi niyang disiplinado na sila? Maraming paraan para bigyan ng leksyon ng mga bata kapag nagkakamali. Sana hindi yan maranasan ng anak ninyo. Dahil para na rin binuli ang anak ko ng taong mas matanda ang utak kaysa sa kanya. At sana, huwag niyang sabihin na bobo ang batang tinuturuan niya. Kaya nga namin ipinasok sa school ang anak namin para matuto. Kailan pa naging parte ng pagdidisiplina ang mag-discourage ng bata sa pangarap niya at ipangalanda ka namang siya? Sige nga, para kayong hindi dumaan sa pagkabata para magsalita ng ganyan. Nagalit ang prinsipal dahil sa katwiran ni Kiana. Pinapalabas pa siya ng opisina at sinabihang bastos at walang modo. Baka raw atakihin siya sa puso dahil sa pangmamaliit niya sa ginagawang sakripisyo ng mga guro para sa mga anak nila. Bago umalis si Kiana, may huling salita pa siyang sinabi. Malaki ang respeto ko sa mga guro. Hindi ibig sabihin na nagrereklamo ako sa isa. Dinadamay ko na ang lahat ng sakripisyo at paghihirap na ginagawa ng mga guro. May mga matitino at nagbibigay ng dedikasyon sa propesyon nila. Pero hindi mo maiiwasan na may katulad ni Melissa na hindi alam ang pagiging edukada at may katulad mong mas pinapanigan ng mali. Pasensya na po, ma'am, ha, kung nasasaktan kayo at ayaw tumanggap ng katotohanan. Umalis ng opisina si Kiana. Sa mga sumunod na araw, nagdoble kayod siya para makaipon ng pera. Gusto niyang ilipat ng paaralan ang kanyang anak sa susunod na pasukan. Halos lahat ng pagkakakitaan ay pinasok na niya. Wala naman kasi siyang mga magulang na tutulong sa kanya. Ang mga kapatid niya ay hindi naman mayaman para matulungan siya. Sa paglipas ng mga araw, pinapatatag ni Kiana ang loob ng kanyang anak at ipinangako na kahit anong mangyari ay poprotektahan niya ito. Ngunit hindi niya inaasahan na darating ang isang balita na gigimbal sa kanya. Habang nangongolekta ng order si Kiana, isang kakilala ang nagmamadaling tumakbo palapit sa kanya at sinabi na isinugod nila sa ospital si Jefferson. Kahit na nanginginig ang buong katawan, napatakbo si Kiana papunta sa kinalalagyan ng anak. Dok, kumusta na po ang kalagayan ng anak ko? Nanghihina ang tuhod ni Kiana, ngunit nagpakatatag siya dahil hindi siya maaaring maging mahina. Sinabi ng doktor na inoobserbahan pa nila ang kalagayan ng bata, lalo na at sa ulo ang naging tama niya. Ang ibang parte ng katawan ni Jefferson ay may mga sugat din. Nagkaroon din ng pagdurugo sa kanyang baga dahil sa lakas ng hampas na tumama sa kanyang likuran. Please, Dok. Huwag po kayong titigil hanggat hindi gumagaling ang anak ko. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Iligtas niyo po ang anak ko. Isang bangungot ang nangyari kay Jefferson. Hindi inakala ni Kiana na mararanasan ng anak niya ang ganoong pangyayari sa napakamurang edad.
Kinabukasan, sa galit niya ay sinugod niya sa paaralan si Melissa. Ngunit sa halip na tulungan siya ng prinsipal, pinagalitan siya at sinabing kumalma muna siya at idaan sa tamang proseso ang lahat. Tingin mo ba kakalma ako, ha? Alam mo ba ang nangyari sa anak ko? Nag-aagaw buhay siya ngayon dahil sa kagagawa ng walang hiyang teacher niya. Kinawawa niyang anak ko. Pwede ba huwag ka rito gumawa ng eskandalo? Tingnan mo, ang daming nakatingin sa atin. May mga bata pa sa loob ng classroom. Natatakot sila sa'yo. Masyado kang eskandalosa. Wala akong pakialam kahit mag-eskandalo ko rito. Magkamatayan na tayo rito. Walang hiya ka. Walang kasalanan ng anak ko. Bakit gano'n ang ginawa mo sa kanya? Binugbog mo siya. Pinag-uuntog mo ang ulo niya. Anong akala mo sa anak ko, ha? Walang pakiramdam. Paano mo natatawag ang sarili mo na teacher kung ganyan ka makitungo sa mga bata? Hindi mo pa alam ang tunay na nangyari. Kaya huwag kang magtanga-tangahan para sumugod ka rito. Sana inalam mo muna ang side ko. Punyeta! Anong side ang aalamin ko, ha? Hindi pa ba klaro ang nangyari sa anak ko? Kung may ginawa siya, sana pinatawag niyo ako para akong dumisiplina sa kanya. Hayop ka! Papatayin kita! Naglabas ng kutsilyo si Kiana upang atakihin ang guro. Ngunit kaagad itong nakapasok sa loob ng silid-aralan at kinandado yon. Nagkagulo ang mga tao at ang mga bata sa loob ay nag-iiyakan na. Maging ang mga magulang ay nagpanik. Maraming umaawat kay Kiana ngunit wala siyang pinapakinggan. Pinagbantaan niya si Melissa na papatayin niya ito sa oras na makalapit siya. Dahil sa takot, ay iniharang ng guro ang mga bata para hindi siya masaktan ni Kiana kung sakali man na makapasok ito sa loob ng silid. Lumabas ka dyan! Walang hiya ka! Pagbabayaran mo ginawa mo sa anak ko! Baliw ka na talaga! Utak kriminal! Ilang sandali pa ay dumating ang mga pulis para dakpin si Kiana. Dinala siya sa istasyon ng pulis para ikulong. Kahit na anong paliwanag niya ay hindi siya pinakinggan. Siya ang nagmukhang mali dahil sa naging reaksyon niya. Sinabi sa kanya na sana ay dinaan niya sa legal na paraan. Alam ni Kiana ang pagkakamali niya. Pero bilang isang ina na nais ipaglaban ang anak, hindi na niya kayang isipin pa kung ano ang tama at ano ang mali. Dahil handa siyang mamatay at makapatay para sa anak. Hindi siya pinalabas ng kulungan kahit na nakiusap siya na walang magbabantay sa kanyang anak. Nagsampa na ng kaso si Melissa dahil sa pagbabanta ni Kiana sa buhay nito. Ano? Mukhang mabubulok ka na sa kulungan ah. Hayaan mo, makakarating naman sa'yo ang balita kung kailan ibuburo lang anak mo. Hayaan mo, makikiramay na lang kami at hihingian ko siya ng abuloy sa buong school. Siguro naman palalabasin ka nila rito kapag ililibing na siya. Ang tanga mo kasi. Akala mo naman kung sino kang matapang. Hayop ka talaga! Ikaw pang may lakas ng loob na magsalita niyan sa akin, ha? Sinasabi ko sa'yo, makakaganti rin ako sa ginawa mo sa anak ko. Maghintay ka lang. Ay, kaso hindi na ako makakapaghintay pa. Kasi baka hindi ka na makalabas pa dyan. Itutuloy ko kasi ang kaso ko sa'yo. Napayukom ng kamao si Kiana habang naririnig niya ang pagtawa ni Melissa. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng may kasalanan at ng maltrato sa anak niya ang mas matapang nakasuhan siya. Samantalang siya ang dahilan kung bakit nasa bingit ng kamatayan ang bata. May dumalaw na isang nanay kay Kiana at doon siya nakiusap na kung pwede ay tawagan ang bunso niyang kapatid para magbantay kay Jefferson. Tinulungan naman siya nito. Ang iba pang mga kakilala at suki niya sa mga binebenta niya ay nag-alok din ng tulong sa kanya.
Malaki ang pasasalamat niya sa mga yon, ngunit alam niyang mahihirapan pa rin sila. Dahil may mga proseso pa silang gagawin para lang makapagsampa ng kaso kay Melissa. Hating gabi na at tulog na ang iba niyang kasama sa selda. Ngunit tahimik na umiiyak si Kiana sa isang gilid. Hindi siya mapakali kakaisip sa kanyang anak. Ilang sandali pa ay umupo ang isang babae na kasama niya at tinanong kung bakit ba siya iyak ng iyak. Naghahalo ang galit at sakit sa puso ko. Umiiyak ako sa maraming paraan. Galit na galit ako sa ginawa niya sa anak ko at siya pang matapang ngayon. Anak kong muntikan na mamatay sa mga kamay niya, pero ako pa ngayon ang nabaliktad na masama. Hindi ko alam kung may hustisya ba o kung para kanino lang ba dapat ang batas. Hindi ko na alam. Hinaplos lang ng babae ang likuran niya. Hindi ito nagsalita. Nakikinig lang ang matandang babae sa mga kwento niya. Mula sa kung paano ba nagsimula ang galit sa kanya ni Melissa hanggang sa kung ano na ang ginawa nito sa kanyang anak. Pasensya na po kayo, Manang. Masyado na po akong maraming nasabi. Sana po, nagpahinga na lang kayo. Sinabi ng matandang babae sa kanya na walang problema sa paglalabas niya ng mga hinaing niya. Naiintindihan niya si Kiana bilang isa rin siyang ina na kayang gawin ang lahat para sa anak. Lumapit pa sa kanya lalo ang babae at sinabi na kaya niyang tulungan si Kiana na makaganti. Ngunit walang ibang dapat na makaalam sa gagawin nila. Noong una, ang akala ni Kiana ay may kakilala sa labas ang matandang babae na maaaring makaganti sa kanya. Ngunit sinabi ng matanda na hindi sapat na tapusin lang ng isang beses ang buhay ni Melissa. Dapat daw ay iparana sa kanya ang araw-araw na kamatayan para madama niya ng pangmatagalan ang sakit. Ano pong ibig niyang sabihin na itim na kapangyarihan? Barang po ba? May kakilala po kayo na marunong mambarang? Inamin ng babae na siya mismo ay marunong nun. Hindi na niya kailangan ng kahit na anong kagamitan sa pangbabarang dahil sa tagal na niyang ginagawa yon. Nakuha niya ang kalakasan para mapasunod ang itim na kapangyarihan sa pamamagitan lang ng tingin at ng hangin. Kaya niyo po bang gawin yon para sa akin? Gusto kong pagsisihan niya ang ginawa niya sa anak ko. Hindi ako papayag na magiging malaya lang siya matapos niyang parusahan at saktan ng gano'n ang anak ko. Tinanong sa kanya ng matanda kung ano ang buong pangalan ng babaeng babarangin nila. Kaya sinabi yon ni Kiana. Hindi niya alam kung paano gagawin ng matanda ang pambabarang kung nasa loob siya ng kulungan. Pero umaasa pa rin si Kiana na mangyayari yon. Nagtagal ang usapan nila ng matanda at sinabi sa kanya nito na pabalik-balik talaga siya sa kulungan dahil desisyon niya yon. Minsan, may mga natutulungan siyang kagaya niya na binabaliktad ang hustisya, kung saan nakukulong ang gumaganti pero hindi ang ginantihan. Gumagawa raw siya ng paraan para makabalik sa kulungan, kaya ngayon, oras naman ni Kiana na makaganti sa pamamagitan ng isang bagay na hindi kayang baliktarin ni Numan. Kinabukasan, nagpakita na naman si Melissa sa kanya para makita at pagtawanan. Hindi na kumibo pa si Kiana. Nagbigay lang siya ng senyales sa matanda na yon ang babae na nais niyang barangin. Bakit ba babalik-balik ka rito? Ano bang gusto mong patunayan sa akin? Na hanggang ngayon, iisa ka pa ring talunan. Na sa huli, hindi mo pa rin matutumbasan ang kaya kong gawin. Noon pa lang talaga ilusyonada ka na? Hindi pa tayo tapos, Melissa. Dahil nagsisimula pa lang tayo. Maghanda ka lang para malaman natin kung sino ba ang panalo.
Hinampas ni Melissa ang rehas, ngunit nakakalokong pagtawa lang ang tanging maririnig mula kay Kiana. Sa araw din na yon, pinalabas si Kiana dahil binayaran ng asawa ni Melissa ang piyansa sa kanya. Kita mo na? Pati ang asawa mo, hindi ka kinakampihan. Umirap si Kiana at matapang na umalis sa harapan ni Melissa. Galit na galit naman ang babae sa kanyang asawa dahil pinahiya siya nito sa pagkampi niya kay Kiana. Pero sinabi ng lalaki na ginagawa niya yon para sa kanyang anak. Hindi pwedeng wala si Kiana sa tabi ng anak nila. Mas maaalagaan ng maayos si Jefferson kung inaalagaan ito ng kanyang ina. Sa mga sumunod na araw, nakatanggap ng magandang balita si Kiana ukol sa kalagayan ng kanyang anak. Nagiging maayos na ang bata, ngunit kailangan pa ring obserbahan. Maraming salamat po, Dok. Naniniwala po ako na magiging maayos rin ang anak ko. Kia, pwede bang ikaw muna magbantay kay Jefferson bukas ng umaga? May pupuntahan lang ako. Hindi naman tumanggi ang kapatid niya. Ang bunsong kapatid niya lang ang wala pang asawa, kaya kahit na paano ay maaasahan niya ito. Kinabukasan, Lunes, simula na naman ang panibagong araw para sa mga mag-aaral. Pasimpleng nagpunta si Kiana sa paaralan dahil alam niyang maaaring pinagbawalan na siyang magpunta roon, pero gusto niyang malaman kung totoo ba na umepekto ang barang na ginawa ng matandang babae. Bakit parang wala namang nangyayari sa kanya? Maayos pa siya? Paalis na sana si Kiana nang marinig niya ang pagsigaw ni Melissa. Agad niyang nilingon ang babae. Nagkaroon din ng kaguluhan sa loob ng silid dahil takot na takot ang mga kabataan sa kanilang nakikita. May lumalabas na pulang antik sa mata, ilong at tenga ni Melissa. Napapasigaw siya sa sakit dahil kinakagat din siya nito. Agad nilang isinugod sa ospital ang babae. Sa ospital kung saan naroon din si Jefferson. Mukhang umiepekto na sa kanyang pambabarang. Ganun pala ang ibig sabihin ni Manang. Mas higit na masarap sa pakiramdam na makita ang isang taong may malaking atraso sa'yo na pinaghihirapang bayaran ng pagkakamali niyang nagawa. Nagsisimula pa lang ang lahat. Bumalik ng ospital si Kiana, kung saan nagkasalubong sila ng dati niyang asawa. Nagmamadali ito para puntahan si Melissa. Wala naman siyang naging kibo, para bang wala siyang alam sa nangyayari. Naging mas madali sa kanya na makakalap ng balita dahil nasa iisang lugar lang sila. Dinalaw niya rin ito para makita kung ano ang nangyayari sa kanya. Ah! Ano ba itong nangyayari sa akin? Saan nanggagaling ang mga langgam na to? Baka kasi nilalanggam ng nabubulok mong kaluluwa. Anong ginagawa mo rito? Lumayas ka rito! Wala ka namang naitutulong sa akin! Kahit naman may maitulong ako sa'yo, wala naman akong gagawin eh. Kasi deserve mo yan dahil sa ginawa mo sa anak ko. Hayaan mo, hindi naman siya ganun kalala. Pero ayan, tingnan mo. May lumalabas sa ilong mo na antik. Ang sakit! Lintik naman! Saan ba ito nanggagaling? Kung saan-saan na sila lumalabas at parang hindi nauubos. Ang sakit pa nilang mga gat. Ano ba naman to? Anong tinatawa-tawa mo dyan? Mukha bang may nakakatuwa sa nangyayari sa akin? Ha? Ikaw, demonyo ka talaga eh. Masaya ka sa paghihirap ng iba. Teka, hindi ba ikaw rin naman? Bakit ayaw mo lang ginagawa sa'yo ang ginagawa mo sa iba? Grabe ka naman. Gusto mo yatang ikaw lang ang nakakaagrabyado ng tao? Lumayas ka nga rito! Labas! Puntahan mo yung anak mo! Siya ang asikasuhin mo, wag ako!
Aasikasuhin ko naman talaga siya. Pero gusto ko ring makita ang paghihirap mong hayop ka. Nagsisigaw si Melissa para makuha ang atensyon ng asawa niya. Sinumbong niya si Kiana na maaaring may masamang gawin sa kanya, ngunit malayo ang distansya nilang dalawa. I-keep mo na yung asawa mo. Kawawa naman kasi kung may ibang lalaki pa yung makakasama dahil wala nang mas dedemonyo sa kanya. Hindi ko yan sasaktan dahil sapat na sa aking makitang paunti-unti siyang nasasaktan. Bye! Malawak ang ngiti sa labi ni Kiana habang palabas ng kwarto. Simula noon, hindi na siya muli pang nakasagap ng balita kay Melissa. Ang huli niyang alam ay walang nakitang lunas ang mga doktor sa nangyayari sa kanya. Kahit ang dahilan kung bakit may mga antik na lumalabas sa kanyang mata, ilong at tenga. Wala silang makitang kakaiba. Sa paglipas ng mga linggo, naging maayos ang kalagayan ni Jefferson. Nakauwi na sila ng bahay pero kinailangan muna niyang huminto sa pag-aaral para magpagaling ng tuluyan. Hindi na inungkat ni Kiana ang katanungan kung anong nangyari dahil ayaw niyang ipaalala sa kanyang anak ang masalimuot na nangyari sa kanya. Mama, alam mo po, may sinabi sa akin si Juliana. Di ba nagpunta siya dito kanina? Naglaro kami. Oh, ano naman ang sinabi niya? Tungkol po kay teacher. Kasi raw po, iba na raw nagtuturo sa kanila. Hindi na raw po siya pumapasok kasi daw nilalanggam siya. Ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay karma, anak. Hayaan mo na yun. Huwag na lang nating pag-usapan. Kinabukasan, sinadya ni Kiana na puntahan ang bahay ni na Melissa dahil kailangan niya ring makausap ang tatay ng kanyang anak. Nangako kasi ito na magbibigay siya ng sustento, lalo na at kailangan niya ng pambili ng gamot para kay Jefferson. Ginusto niya rin naman magpunta sa bahay nito para makakalap ng balita tungkol kay Melissa. Nakita niya kung gaano nangayayat ang katawan ng babae. Halos 1 buwan pa lang naman nang barangin ito ng matandang nakilala niya sa kulungan, pero malaki na kaagad ang nagbago sa kanya. Hindi na siya makapagturo dahil hindi kinakaya ng katawan niya. Habang nakaratay sa higaan si Melissa at halos hindi na makilala ang itsura, hindi tumitigil na naglalabasan ang mga langgam. Namamaga rin ang mukha niya dahil para siyang masarap na pagkain para sa mga yon. Ano bang ginagawa mo rito? Yung asawa mo ang nagpapunta sa akin, kaya huwag ka mag-alala. Wala akong balak sa'yo. Gusto lang kita makita. Grabe, no? Nasaan na yung matapang na babae? Yung malakas na teacher na nambugbog sa anak ko? Ayan na ba siya ngayon? Halos butot balat na lang? Tapos, daig pang reyna ng mga antik? Ay, kawawa naman. Pwede ba? Wala akong panahon para sa'yo. Tigilan mo na ako dahil nagdurusa na ako ngayon. Sana, yan din ang naisip mo nung pinapahirapan mong anak ko. Naisip mo na nagdurusa rin siya sa mga kamay mo. Napakasama talaga ng ugali mo. Masaya ka nagkakaganito ako. Wala kang kaluluwa. Hayaan mo. Kapag gumaling ako, ikaw naman ang babalikan at pagtatawanan ko. Sige, hihintayin ko yan. Pero meron akong sasabihin sa'yo. Secret lang natin ha. Alam mo ba na ang sarap makitang kinakarma ka? Oops! Ang sama naman ng ugali ko. Mukhang nasapawan ko ang kademonyohan mo ah. Hayop ka talaga!
Malakas ang pakiramdam kong may kinalaman ka rito. Siguro, sinanla mo na ang kaluluwa mo sa demonyo. Huy, hindi ha. Hindi ko naman sinanla sa iyong kaluluwa ko. At talagang nagagawa mo pang maging pilosopo? Wala ka talagang utak! Boba! Lumayas ka sa pamamahay ko! Sa sobrang talino mo, pinapak na tuloy ng mga langgam ang utak mo. Talagang aalis na ako. Buo na ang araw ko sa mga nakikita ko. Hindi na naalis ang mapang-asar ng ngiti ni Kiana. Ngayon na nakikita niya ang kinahinatnan ng babaeng nang maltrato sa anak niya, iisa lang ang masasabi niya. Napakagaan sa pakiramdam na makaganti. Kahit na paunti-unti niya lang nakikita ang paghihirap ni Melissa, alam niyang sa bawat minuto ng buhay nito ay naghihirap siya. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nanunumbalik ang sigla ni Jefferson. Habang ang buhay ni Melissa ay nagiging mas miserable. Nakakakuha pa rin ng balita si Kiana sa nangyayari sa kanya dahil minsan ang dati niyang asawa ang nagbabalita sa kanya. Naibenta na nila ang 2 sasakyan na napundar niya noong nagtuturo pa siya. Ang iba nilang mga ari-arian din ay naibenta na para may maipantusto sa kanila sa araw-araw. Ang dami rin nilang utang na binabayaran dahil may mga loan si Melissa na dapat niyang mabayaran. Maging ang hinuhulugan nilang bahay ay nanganganib na rin na mawala sa kanila. Isang araw, nagpunta ang tatay ng kanyang anak sa bahay nila para personal siyang makausap. Ako bang kakausapin mo o ang anak mo? Sinabi ng lalaki na siya ang nais na makausap nito at kung maaari lang daw sana ay huwag itong marinig ng bata. Anak, doon ka na lang muna sa loob ng kwarto mo. Sige na, kunin mo na lang muna yung tablet, maglaro ka. Sige po, Mama. Dito lang po ba kayo ni Papa mag-uusap? Oo, dahil may importante raw siyang sasabihin sa akin. Tumangulang ang bata bago siya tumakbo sa loob ng kwarto. Tungkol saan ang pag-uusapan natin at ayaw mo pang marinig ng anak natin? Ikinuwento ng lalaki ang tungkol sa kalagayan ni Melissa at nagpatingin na rin sila sa albularyo. 2 albularyo na ang nakausap nila at iisa lang ang sinasabi sa kanila. May bumabarang kay Melissa at malakas na puwersa yon. Dahil kaya ng mambabarang na isagawa ang ritual sa pamamagitan lang ng kanyang isipan. Kaya mahihirapan silang labanan yon hanggat hindi ang mismong mambabarang ang babawi. Iisa lang ang naisip nila na maaaring may motibo na mambarang. At akong iniisip mong may kakayahan na gawin yon sa kanya? Kung ako man ang gumawa nun, tama lang sa kanyang paghirapan ng kasalanan niya. Muntikan na ako mawala ng anak dahil lang sa kawalang hiyaan niya. Dinamay niya ang anak ko sa galit na hindi ko alam kung saan niya hinuhugot. Kaya kung sakali man na pinagawa ko yan sa kanya, at least ako may galit na pinaguhugutan. Nagmakaawa ang lalaki na bawiin na niya ang pambabarang dahil araw-araw na silang pinahihirapan sa mga nangyayari. Wala nang natira pa kay Melissa. Hindi na siya makapagtrabaho. Ang pinaghirapan nilang mga gamit ay ibinebenta na nila. Hindi na rin nila alam kung ano pa ang mga susunod na problemang darating sa kanila. Lumuhod na rin sa harapan ni Kiana ang dating kasintahan para lang sa kapatawaran, ngunit matigas ang puso niya. Ikaw ang humihingi ng tawad sa kasalanan niya? Samantalang siya, hindi alam ang pagkakamali niya? Tama na tong ginagawa mo. Huwag mong saluhin palagi ang pagkakamali niya. Hayaan mo siyang humingi ng tawad para sa sarili niya. Dahil walang magbabago kung babalik siya sa dati. Uulitin niya lang yun. Maaaring hindi sa anak ko, pero sa ibang bata na walang kakayahan na labanan siya. Paano kung may mapatay siya?
Ha? At magmamayabang pa siya? Sa halip na tanggapin na mali niya? Pasensya ka na, pero hindi ako magpapatawad sa isang taong mataas ang tingin sa sarili. Hindi ko kaya. Nagtanong pa ang lalaki kung ano ba ang kailangan niyang gawin dahil maging siya ay nahihirapan ng alagaan ang asawa niya. Pagod na siya sa lahat dahil mas lumala pa ang kalagayan ni Melissa. Parang araw-araw pinaparanas kay Melissa ang walang hanggang kamatayan at sakit. Madalas siyang sumisigaw dahil bawat parte ng katawan niya ay nilalabasan ng mga pulang langgam. May maliliit at may malalaki. Tinatanong mo ko kung hindi pa ba malaking kabayaran ang mga nawala sa inyo? Ang mga material na bagay na yan ay kaya pang mabawi. Pero kung natuluyan ng anak ko, tingin mo ba magagawa pang maibalik yon? Oo, nagpapasalamat ako na maayos na siya. Pero hindi ibig sabihin nun na kaya ko na magpatawad. Kaya umalis ka na rito dahil hindi ko maibibigay ang hiling mo. Hayaan mo siyang pagdusahan araw-araw ang karma niya. Pinagtulakan ni Kiana ang dating kasintahan palabas ng bahay. Pinagsabihan niya ito na kung gusto na niyang putulin ang ugnayan nila ng kanyang anak dahil lang sa nangyayari kay Melissa ay malaya niyang gawin. Pero wag niyang ipagpipilitan kay Kiana na patawarin ang asawa niya kung mismong si Melissa ang hindi tatanggap at magbabayad sa ginawa niya. Nang gabing yon, mulat ang mga mata ni Kiana. Nais niya matulog ngunit may kung anong bumabagabag sa kanyang isipan. Bakit ba kasi nagpunta pa rito? Hindi naman dapat ako nakukonsensya dahil ang taong may kasalanan nga hindi marunong makonsensya. Baka po kasi hindi naman talaga ganun kasama ang ugali nyo para magtanim ng galit. Gising ka ba? Akala ko natutulog ka na. Narinig ko po kayo ni Papa nag-uusap kanina. Hindi ba sinabi ko sa'yo na kapag usapang matatanda huwag kang makikialam? Nakikinig lang naman po eh. Hindi ko rin naman po naiintindihan yon. Pero sana po makapag-isip kayo ng maayos. Pero kung para po sa akin, gusto ko po matahimik na ang lahat. Mahigpit na yakap ang ibinahagi ng bata sa kanyang ina habang nakahiga sila. Kinaumagahan, iniisip pa rin ni Kiana ang mga nangyayari. Habang nagpapatuloy siya sa paglalako ng mga binebenta niya, bigla na lang pumasok sa utak niya ang sinabi ng kanyang anak. Binalikan siya sa bahay ng dating nobyo at laking gulat niya nang kasama nito si Melissa. Nasa wheelchair ito habang mas malaki ang ibinagsak ng katawan kaysa nung huli niya itong nakita. Nalalagas na rin ang buhok nito at may mga langgam pa rin na lumalabas sa katawan. Ang iba ay hindi na nila matanggal dahil pabalik-balik lang din naman yun. Pwede ba kitang makausap kahit na saglit lang? Tatanggi sana si Kiana, ngunit hinawakan siya sa kamay ni Melissa. Hinawi niya rin pabalik ang kanyang kamay at pinagpagan ang langgam na kumapit sa kanya. Bakit ba dinala mo pa yan dito? Hindi ba sinabi ko na sa'yong hindi na magbabago pa ang desisyon ko? Hindi ako magpapatawad. Naiintindihan kita. Alam ko ang galit na nararamdaman mo. Alam kong mahirap na akong patawarin dahil sa nagawa kong pagkakamali. Pero gusto ko pa rin humingi ng tawad. Sana hindi pa huli ang lahat para maitama ko ang lahat ng pagkakamali ko. Parang awa mo na. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Paano ako maniniwala na bigla kang bumait? Ano, nagpapanggap ka lang ba para kapag naging maayos ka na, saka mo naman ako babawian? Itigil mo na yan, utang na loob.
Dahil alam kong sagad sa buto ang kasamaan mo. Kapag nabawi mo ng lahat, babalik ka lang sa kasamaan mo. Kaya umalis ka na rito. Malika, hindi ako nagpapanggap na mabait. Ilang beses ko na itong pinag-isipan. Hindi ko pala kayang maging malakas palagi. Nagsasabi ako ng totoo at tunay ang paghingi ko ng tawad sa'yo. Hayaan mong bumawi ako. At gusto ko rin humingi ng tawad kay Jefferson. Hindi mo na kailangan makausap pa ang anak ko. Dahil alam kong magpapaawa ka lang sa kanya. Utang na loob, umalis na kayo! Hindi kita pipilitin na magpatawad ka agad. Pero sana lang magkaroon din ng puwang sa puso mo ang pagpapatawad. Sana, Kiana. Tumalikod si Kiana upang hindi na niya makausap pa ang mag-asawa. Wala na siyang balak pang makipaglokohan sa kanila. Hindi pa niya tanggap at hindi pa niya kaya ang pagpapatawad. Ilang araw ang lumipas, wala siyang nakuhang kahit na anong balita tungkol sa dalawa. Hindi na siya kinukulit ng asawa ni Melissa na mukhang sumuko na rin dahil sa ilang beses niyang pagtanggi. Ang akala ni Kiana ay magiging maayos na ang lahat. Ngunit habang tumatagal, para bang siya naman ang nagiging miserable ang buhay. Hindi sa forma ng sakit o kahirapan, ngunit sa damdamin. Gabi-gabi siyang binabagabag ng mga katanungan at araw-araw siyang hinahanapan ng kapatawaran. Bakit ba ganito ang nangyayari sa akin? Hindi naman akong may ginawang mali sa kanila pero bakit parang pati ako nadadamay? Naguguluhan na ako. Nahihirapan ang damdamin ko. Habang naglalakad si Kiana pabalik sa bahay nila, nasa lubong niya ang ginang na tumulong sa kanya. Inaya niya ito kung pwede ba silang mag-usap. Hindi naman siya tinanggihan ng matandang babae. Nakita ko na siya. At alam kong pinagdurusahan na talaga niya ang nangyari sa kanya. Kitang-kita ng mga mata ko kung paano siya magdusa. Ang paghihirap ng katawan niya at ng buhay niya. Kung paano siya magmakaawa sa akin. Rinig ko ang bawat sigaw niya. Tinanong ng ginang kung masaya ba siya sa mga nakikita niya. Sinagot ito ni Kiana at sinabi na oo, sobrang saya niya. Ngunit sa boses niya ay bakas ang katotohanan. Muli siyang tinanong ng matanda kung ano ba talaga ang laman ng puso niya. Hindi ko maintindihan. Naaawa ako at gusto kong maniwala na magbabago siya. Pero kapag nawala na ang barang sa kanya, baka ako naman ang balikan niya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ako ba ang may kakayahan na bawiin sa kanya ang barang? Sinagot ng matanda na hindi na niya mababawi ang barang. Kahit napatawarin niya si Melissa, naroon pa rin sa katawan ng babae ang sumpa. Maaaring matitigil ito ng pansamantala, ngunit palagi pa rin siyang babalikan ng mga sakit na yon. Ipinaliwanag ng matanda na bitbit na ng mga tao ang barang sa katawan nila. Kahit na anong gawin nila, hindi na yon maaalis pa. Maaaring mamuhay sila ng normal, ngunit babalik at babalik sa kanila ang karamdaman na yon. Ang ibig lang ipahiwatig ng matanda ay sa oras na bumalik ang gawaing ipinangako niyang ititigil na, babalik din sa kanya ang barang na pansamantalang inalis. Magiging mas malala na ang kalalabasan. Doon ay nalinawan ang kaisipan ni Kiana. Tinanong siya ng matanda kung ano ang magiging desisyon niya. Gusto ko nang matigil ang umuusig sa akin araw-araw.
Gusto ko ng bagong buhay para sa amin ng anak ko. Gusto kong magpatawad para lang sa ikatatahimik ng buhay namin. Sa mga sumunod na araw, kahit na paano ay naging magaan na ang pakiramdam ni Kiana. Siya ang kusang nagpunta sa bahay ni na Melissa para makausap ang babae. Walang nagbabago sa kalagayan niya. Nakahiga lang siya sa kama habang ang mga langgam ay parami ng parami. Wala na siyang ginagawa dahil para bang tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Nagpunta ako rito para sabihin sa'yong unti-unti kong sinasabi sa sarili ko na magpapatawad na ako. Pero hindi ibig sabihin na hahayaan lang kita sa ginawa mo sa anak ko. Para masigurado kung wala ka ng ibang bata pang masasaktan, itutuloy ko ang kaso. Patawarin mo na ako, Kiana. Maawa ka na sa akin. Pinatatawad na kita, pero gusto ko pa rin makitang nagbabayad ka. Maghanda ka na lang kapag lumakas ka, para may kakayahan kang mabuhay sa kulungan. Umiyak si Melissa at sinabi na hayaan na lang siyang mabuhay ng maayos. Dahil pinapangako niyang hindi na niya gagawin pa ang pambubugbog sa kahit na kaninong bata. Ngunit pinanindigan ni Kiana ang mga sinabi niya. Hindi sapat ang paghingi lang ng tawad dahil may kaukulang parusa ang mga taong may ginagawang masama sa kapwa nila. Sa ilang linggo na lumipas, unti-unting umayos ang kalagayan ni Melissa. Bigla na lang tumigil ang paglabas ng mga langgam sa kanyang katawan. Noong una, ang balak niya ay kapag kaya na niya ang katawan niya, magtatago sila ng asawa sa malayong lugar para hindi na siya mabalikan ni Kiana. Ngunit ang asawa niya mismo ang tumanggi. Nakapag-usap na sila ng dating kasintahan na kung gusto niyang ipakita sa kanyang anak kung paano siya maging ama, hayaan niyang bigyan ng katarungan ang nangyari sa kanya. Dahil kung hindi sila lalaban, paano na lang ang ibang magulang at anak na makakaranas ng pagmamalupit? Paano kung ang mga susunod na biktima ay hindi kayang lumaban sa paraan ng pakikipaglaban ni Kiana? Nagtuloy-tuloy ang kaso hanggang sa natanggalan ng lisensya at nakulong si Melissa. Ganito pala ang pakiramdam kapag nakamit mo ng maayos ang hustisya. Sana matuto ka na ng tuluyan na hindi sa lahat ng oras ikaw ang palaging mas mataas. Sana wala nang mga batang makaranas ng mga ginawa mo sa anak ko. Hindi ko na kailangang hingiin pa ang side mo dahil ito na rin naman ang huling beses na magkikita tayo. Hindi pa man nakakapagsalita si Melissa ay umalis na si Kiana. Yun lang ang hinihintay niyang makita. Ang tuluyang mabigyan ng karapat-dapat na pataw sa kasalanan na ginawa ng dating guro. Sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, naging maayos na ang lahat sa buhay nila. May mga kaunting balita na natatanggap si Kiana tungkol kay Melissa dahil minsan ay kusa itong sinasabi ng tatay ng kanyang anak. Ngunit hinahayaan na lang niya ito. Happy birthday, Jefferson! Dati, baby boy lang kita. Ngayon, 15 ka na. Ay, parang ang bilis ng panahon, ha? Ang bilis po ng panahon, pero hindi niyo po ako pinabayaan. I love you, Mama. Ay, sus! Ang lambing pa rin ng baby ko, ha? Sa susunod niyan, iba nang lalambingin mo. Si Mama naman, nang aasar pa. Malawak ang ngiti ni Kiana habang nakatingin sa kanyang anak. Ang daming nangyari sa mga nakaraang taon at ngayon pa lang bumabawi ang pagkakataon na maging mas maayos ang lahat sa kanila. 9 na taon pa lang noon si Jefferson nang makaranas ng pagmamalupit ng kanyang guro at ngayon ay nasusubaybayan na ni Kiana ang paglaki ng anak.
Ang madilim na kwento ng kanilang mga buhay ay nais nilang iwan sa nakaraan. Nakuha na nila ang hustisya dahil pinagbabayaran na ni Melissa ang kanyang kasalanan.